Pandesal Boy, walang habas na binugbog at kinulong ng mga pulis dahil lamang sa kanyang trabaho. Pero nang dumating ang tatay ng bata ay halos lumuhod at humalik sa lupa ang mga pulis dahil sa sinabi nito. Sa isang magarang opisina na puno ng mga mamahaling kagamitan at kagamitang pang-opisina, nakaupo si Martin sa kanyang malambot na upuan. Nakatingin sa kanyang cellphone habang may inaayos na dokumento sa mesa. Sa kanyang edad na 40, tila buhay-hari si Martin. Isang taong walang pakialam sa moralidad o batas, kundi sa sarili lamang niyang kaligayahan at kasakiman. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kumpiyansa. Halos walang makapipigil sa kanyang mga plano at kagustuhan. Isa siyang mataas na opisyal ng pulisya. Kilala at kinatatakutan sa kanilang lugar. Marami siyang koneksyon sa gobyerno, mga kapwa-pulis at mga negosyante. Mga taong ginagamit niya para sa sariling kapakinabangan. Sir Martin, nandito na po yung hinihingi niyo. Sabi ng isa niyang tauhan, sabay lapit sa kanya ng isang papel na naglalaman ng isang transaksyong ilegal. Isang bagay na madalas na ginagawa ni Martin sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi niya alintana kung sino ang maapakan o masasaktan sa bawat kilos niya. Basta, sigurado siyang siya ang nakikinabang. Lapag mo dyan, sagot ni Martin. Halos walang tinig ng pasasalamat o pakikiramay. Para sa kanya, lahat ng tao sa paligid niya ay instrumento lamang ng kanyang kaligayahan. Mga tauhan na walang ibang magagawa kundi sundin ng kanyang bawat utos. Habang inalalapag ng tauhan ng dokumento, napansin ni Martin ang bahagyang pag-aalangan nito. Tinignan niya ito ng diretso sa mata at hindi pa man nagsasalita ay napaatras na ang tauhan. Sa tingin pa lang ni Martin, tila nagsasabing, wala kang karapatang magtanong o magreklamo. Sa isang mabilis na kilos, sinenyasan niya itong lumabas ng opisina. Tila ba sanay na si Martin sa ganitong uri ng buhay? Ang buhay na puno ng kasakiman, walang takot sa kung anong maaaring mangyari dahil naniniwala siyang siya ang hari ng mundo niya. Isa siyang tao na hindi kumikilala sa batas dahil para sa kanya, ang batas ay nasa kanyang mga kamay. Kung gugustuhin niya, maaari siyang gumawa ng batas para sa sarili niyang kalamangan. At lahat ng tao sa paligid niya ay walang magagawa kundi sumunod. Sa labas ng kanyang opisina, kitang-kita ng mga tauhan ni Martin ang uri ng pamumuno niya. Matigas, walang konsiderasyon at puno ng pagmamalaki. Ngunit sa kabila ng kanilang takot, may mga bulong-bulungan na nag-uusap patungkol sa kanyang mga ginagawa. Alam mo ba, si Sir Martin hindi talaga dapat ganyan ang posisyon niya ngayon. Ang daming taong nawala sa daan, yung iba tinanggal, yung iba biglang nawala na lang. Bulong ng isang tauhan sa kanyang kasamahan habang sabay silang nagkakape sa labas ng opisina. Oo nga, pero sino bang tatapang na tumayo laban sa kanya? Tingin mo, may maglalakas loob? Halos lahat ng tao rito sa istasyon, kontrolado niya, walang makakapigil sa kanya. Sagot ng isa pa, sabay sulyap pabalik sa opisina ni Martin, kung saan tila nagpaplano na naman ito ng susunod na ilegal na galaw. Isang gabi, habang papauwi si Martin mula sa isang marangyang bar kung saan siya nag-inom kasama ang ilang kilalang negosyante, tinanong siya ng isa sa kanyang mga kasama, si Carlo, isang kaibigang kilala rin sa mga ilegal na negosyo. Pre, paano mo nagagawa lahat to? Ay, ibig sabihin, halos lahat ng tao natatakot sa'yo. Wala ka bang takot na isang araw baka bumalik sa'yo lahat ng ginagawa mo? Tumawa si Martin habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Carlo, hindi mo naiintindihan. Ang mundo ay para sa mga taong may lakas ng loob. Yung mga taong natatakot, sila yung mahihina. Ako? Di ako natatakot. Ba't ako matatakot? Ako ang batas. At wala nang mas batas pa sa akin. Tumigil siya sandali at ngumiti. Tila nagpapakitang kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya nang walang hadlang. Ngunit sa likod ng bawat ngiti na Martin ay ang matagal ng pagkauhaw sa kapangyarihan at kayamanan.
Isa siyang tao na nabubuhay sa ilusyon ng kalayaan, ngunit sa totoo lang, alipin ng kasakiman at kasiyahang pansamantala. Bagamat nakukuha niya ang lahat ng material na bagay na ninanais niya, hindi niya nagagawang makamit ang tunay na kaligayahan. Hindi siya nag-asawa o nagkaroon ng pamilya. Dahil para sa kanya, ang isang pamilya ay isang hadlang lamang sa kanyang mga layaw at kapangyarihan. Isang araw, habang nasa isang opisyal na pagpupulong kasama ang ilang matataas na opisyal ng pulisya, napansin ni Martin ang isang batang opisyal na tila may tapang na magtanong sa kanyang mga ginagawa. Si Lieutenant Ramos, baguhan ngunit kilala sa kanyang integridad, ay tila nagtataka sa mga kakaibang galaw sa istasyon. Sir Martin, maaari po bang malaman kung bakit may ilang mga operasyon tayong hindi inaaprubahan ng opisina, pero natutuloy pa rin? Hindi po ba dapat dumaan sa wastong proseso ang lahat ng ito? Tanong ni Lieutenant Ramos habang nakatingin ng diretsahan kay Martin. Napangiti si Martin, ngunit ang ngiti niya ay malamig at puno ng bahid ng babala. Ramos, bago ka pa lang dito. Siguro hindi mo pa naiintindihan kung paano tumatakbo yung sistema dito. Maraming bagay na hindi na kailangang ipaliwanag. Basta, alam mong tama yung ginagawa ko. Tandaan mo, ako ang namumuno dito, hindi ikaw. Kaya, kung ako sa'yo Ramos, mag-isip-isip ka bago ka magsalita ng ganyan. Naroon ang tahimik na tensyon sa silid, ngunit hindi na sumagot pa si Lieutenant Ramos. Alam niyang nasa delikadong posisyon siya, ngunit batid niya ring may mali sa mga nangyayari. Hindi niya gusto ang ginagawang kalakaran ni Martin sa estasyon, pero alam din niyang mahirap itong kalabanin, lalo pat marami ang nasa likod nito. Maraming tauhan ang natatakot kay Martin, mga taong mas piniling manahimik kaysa magsalita, sapagkat alam nilang kayang-kaya nitong sirain ang sino mang mangahas na kumontra. Sa kabila ng mga bulong ng kanyang konsensya, wala pa ring balak si Martin na magbago. Habang nasa kanyang opisina siya isang hapon, sinasalo-salo ang mga papeles ng mga iligal na transaksyon, dumating ang isa sa kanyang malalapit na kaibigan, si Rodolfo, isang matandang negosyante na kilala sa pagiging malupit at walang pakialam sa kanyang mga empleyado. Martin, kailan ka ba nagbalak magpahinga? Halos lahat ng kilala ko nagre-retiro na sa ganitong edad. Pero ikaw parang patuloy ka pa rin sa pang-aabuso sa sistema. Di ka ba napapagod? Tanong ni Rodolfo habang naupo sa harapan ng mesa ni Martin. Di ako kailanman napagod, Rodolfo, at hindi ko balak magpahinga. Di ako tulad ng iba na natatakot tumanda o mawala ng kapangyarihan. Ako? Ngat kaya ko, kukunin ko lahat ng gusto ko. Sagot ni Martin habang binubuklat ang mga papeles sa kanyang harapan. Ngunit may isang bahagi ng isip ni Martin na hindi niya matakasan. Sa kabila ng kanyang pagmamalaki at kayabangan, nararamdaman niyang may isang bagay na kulang. May mga gabi na kahit siya ay napapaligiran ng luho at kapangyarihan, tila may nararamdaman siyang matinding kalungkutan. Hindi niya ito pinapansin. Palagi niyang pinapalayas ang ganitong pakiramdam sa pamamagitan ng bisyo, alak at pakikipaghalubilo sa mga taong katulad niya. Bagamat makapangyarihan siya sa mata ng iba, sa loob-loob niya, nagtatago ang isang tao na tila nawawala ang kanyang pagkatao. Sa kabilang dako ng buhay na puno ng kasakiman at kapangyarihan ni Martin, nandoon si Rodolfo, isang binatang may ibang uri ng pananaw sa mundo. Lumaki si Rodolfo sa marangyang buhay. Pinalaki ng kanyang ama na si Mang Ernesto, isang matagumpay na negosyante. Hindi nakapag-asawa muli si Mang Ernesto matapos mamatay ang ina ni Rodolfo sa araw ng kanyang kapanganakan. Sa kabila ng kanilang yaman, hindi itinuro ni Mang Ernesto sa anak ang pagmamalaki o pagiging mataas ang tingin sa sarili. Bagkus, binigyan niya ng mga aral ang anak tungkol sa pagiging mapagpakumbaba, paggalang sa kapwa at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Sa murang edad, natutunan ni Rodolfo na ang pera ay hindi ang sukatan ng pagkatao. Sa tuwing magkasama silang mag-ama, madalas magbahagi si Mang Ernesto ng mga kwento tungkol sa mga pinagdaanan niya upang umasenso. Anak, wika ni Mang Ernesto habang sabay silang nag-aalmusal.
Ang yaman ay isang bagay na madaling mawala, pero ang mabuting pagkatao ay ang tunay na kayamanan ng tao. Kaya lagi mong tandaan ha, kahit gaano ka pa kayaman, mananatili kang magpagpakumbaba. Naging gabay ito ni Rodolfo sa kanyang kabataan. Bagamat nakatira siya sa isang malaking bahay, nag-aaral sa pinakamagandang paaralan at may lahat ng maginhawang bagay sa buhay, nanatili siyang mababa ang loob. Hindi siya kailanman nagyabang sa kanyang mga kaklase o mga kaibigan tungkol sa yaman ng kanilang pamilya. Sa halip, mas ginusto niyang maging kaibigan ang mga taong mas nangangailangan, na kadalasan ay kanyang tinutulungan ng tahimik. Ngunit nang tumuntong si Rodolfo sa edad na 21, biglang bumagsak ang negosyo ng kanyang ama. Nalugi ito dahil sa mga maling desisyon ng kanilang kasosyo, at ang dating marangyang pamumuhay ng pamilya ay naging isang mapait na alaala na lamang. Nawalan sila ng bahay, naibenta ang kanilang mga sasakyan, at unti-unting nawala ang lahat ng kayamanang kanilang pinaghirapan. Hindi kailanman nakita ni Rodolfo na sumuko ang kanyang ama, ngunit kita niya sa mga mata nito ang bigat ng responsibilidad at sakit ng pagkakalugi. Si Mang Ernesto, na nooy nasa edad 60 na, ay may kahinaan na rin ang katawan, kaya hindi na kayang magtrabaho tulad ng dati. Kaya sa puntong ito, kinailangan nang lumabas si Rodolfo sa kanyang dating komportableng buhay at pasukin ang mundong hindi niya inaasahan, ang mundong puno ng pagsubok at hirap. Bagamat malaki ang naging pagbabago sa buhay ni Rodolfo, hinarap niya ito ng buong tapang. Nais niyang tulungan ang kanyang ama at hindi kailanman naisipan na iwanan ito sa gitna ng kanilang problema. Tay, kayo mag-alala ha. Gagawin ko ang lahat para mabawi natin ang nawala. Di ko kayo pababayaan. Pangako ni Rodolfo sa kanyang ama. Nangako si Rodolfo na hindi sila mawawala sa kawalan. At simula noon, siya ang nagdala ng lahat ng bigat ng responsibilidad sa kanilang pamilya. Pumasok siya sa iba't ibang trabaho upang maitawid ang kanilang araw-araw na pangangailangan. Madaling araw pa lang, bago pa sumikat ang araw, naglalako na siya ng pandesal sa kanilang lugar. Sa kanyang mga kamay, dala niya ang basket na puno ng mainit na pandesal na kanilang kinukuha mula sa isang bakery sa dulo ng kalsada. "Oh, mainit na pandesal! Bumili na po kayo!" Sigaw ni Rodolfo habang naglalakad sa maliit na kalsada. Kinakabig ang kanyang bisikleta na may nakasabit na basket sa harapan. Kahit maaga pa at malamig ang simoy ng hangin, naroon ang kanyang sigla sa pagtitinda. Alam niyang bawat perang maiuuwi niya ay makakatulong sa kanila. Sa kanyang mga kliyente, naroon sina Aling Rosa at Mang Cardo, matatanda na at madalas bumili ng pandesal kay Rodolfo. "Aba, Rodolfo, napakasipag mo talaga," wika ni Aling Rosa habang kinukuha ang ilang piraso ng pandesal. "Aga-aga pa oh, kawang kauna-unahang naglalako dito. Di ka ba napapagod?" Ngumiti si Rodolfo at binigay ang pandesal sa kanila. "Hindi naman po, Aling Rosa. Para sa tatay ko po to eh. Gusto ko po siyang tulungan. Kailangan ko rin pong magtrabaho ng maaga para makapasok pa po ako sa iba ko pang trabaho." Minsan, natutukso si Rodolfo na pagod na. Sa pagkakatulog sa gabi, madalas niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang mga gawaing kailangang balansihin. Ngunit, sa tuwing naiisip niya ang kalagayan ng kanyang ama, napupuno siya ng bagong sigla at determinasyon. Pagkatapos ng paglalako ng pandesal, diretso si Rodolfo sa kanyang pangalawang trabaho, bilang isang clerk sa isang maliit na opisina sa bayan. Sa opisina, si Rodolfo ay kilala bilang isang masipag at tapat na empleyado. Kahit na ang kanyang mga kasama ay nagtataka kung bakit siya nagtatrabaho ng gusto, hindi niya ito pinapansin. "Rodolfo, ba't ang sipag mo? Hindi ka man lang magpahinga?" tanong ni Leia, isang kasamahan niya sa opisina. Ngumiti si Rodolfo, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya pwedeng tumigil. Kailangan ko lang talaga magtrabaho eh. Marami akong kailangang ayusin sa buhay, Leia." Simpleng sagot niya. Hindi niya binanggit ang mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Hindi upang itago ang kanyang sitwasyon, kundi dahil ayaw niyang maging pabigat sa iba o magmukhang kaawa-awa.
Pagkatapos ng kanyang trabaho sa opisina, diretso naman si Rodolfo sa isang tindahan ng spare parts kung saan siya ay nagtatrabaho bilang stockman. Ang trabaho niya rito ay mabigat, ngunit hindi niya ito alintana. Rodolfo, masyadong mabigat ang mga pinagbubuhat mo. Mag-ingat ka ha, sabi ng kanyang amo, si Mang Tony, isang mabait na may-ari ng tindahan. Salamat po, Mang Tony, pero kaya ko pa naman po, sagot ni Rodolfo habang buhat ang isang kahon ng spare parts na ipapasok sa bodega. Kahit na 3 trabaho ang kanyang pinagsasabay, hindi nakikita ni Rodolfo ang sarili bilang isang tao na api o dihado sa buhay. Sa halip, tinatanaw niya ang mga pagsubok na ito bilang mga paraan upang mas lalo siyang maging matibay at matutunan ang halaga ng tiyaga at pagsusumikap. Sa bawat pagod at pawis, naaalala niya ang pagmamahal ng kanyang ama at ang pangarap niya na maipagpahinga na ito at bigyan ng maayos na buhay kahit sa kanyang katandaan. Isang gabi, umuwi si Rodolfo sa kanilang maliit na bahay na pagod at halos walang enerhiya. Ngunit nang makita niya ang kanyang ama na masayang nagluluto ng simpleng hapunan, napawi ang lahat ng kanyang pagod. O Rodolfo anak, pahinga ka muna. Ako na ang bahala rito. Maupo ka at kumain. Masayang sabi ni Mang Ernesto habang nag-aabot ng pagkain sa anak. Tay, salamat. Kayo pa talaga ang nagpapalakas sa akin, sagot ni Rodolfo habang inuupo ang kanyang sarili sa pagkainan. Sa kanilang pagkain, napag-usapan nila ang mga plano para sa hinaharap. Anak, alam kong napapagod ka na sa ginagawa mo. Kaya sana kahit papano magpahinga ka rin. Ayoko nang makita kang hirap na hirap. Sabi ni Mang Ernesto na halata ang pag-aalala sa kalagayan ng anak. Ngumiti si Rodolfo at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Tay, nagawa ko po to dahil mahal ko kayo. Hindi po to sakripisyo para sa akin. Gusto ko lang pong ibalik lahat ng ginawa nyo para sa akin. Bagamat maraming pagsubok sa buhay, nanatiling matibay si Rodolfo. Hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang puso at malasakit sa pamilya. Sa kabila ng pagbagsak ng kanilang negosyo, ang pagmamahalan nila ng kanyang ama ay nagiging dahilan upang patuloy silang lumaban at magtagumpay sa buhay. Kahit gaano pa ito kahirap. Sa bawat umaga na pinili ni Rodolfo na bumangon at magpatuloy, dala niya ang pangarap ng balang araw magiging mas maayos ang lahat para sa kanila. Tiwala siyang sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at mapagpakumbabang pamumuhay, mababawi nila ang kanilang dating tagumpay. Hindi lamang sa pera, kundi sa pagkakaroon ng payapang puso at masayang pamilya. Bagamat magkalayo ang mundo ni Martin at Rodolfo, ang tadhana ay may kakaibang plano para sa kanilang dalawa. Si Martin, isang taong sanay na sa kasikiman at katiwalian, ay walang alam sa kabutihang loob at pagtitiwala. Samantalang si Rodolfo, sa kabila ng kanyang mga pagsubok at kahirapan sa buhay, ay nananatiling mapagkumbaba at naniniwala na may kabutihan sa puso ng bawat tao. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-cruise ang landas ni Martin at Rodolfo. Sa isang maliit na karinderya kung saan nag-aalmusal si Rodolfo bago pumasok sa kanyang mga trabaho, napansin niya si Martin na nakaupo sa kabilang mesa. Naka-uniform ito bilang isang pulis at mukhang abala sa pagbabasa ng ilang dokumento. Agad itong nakakuha ng atensyon ni Rodolfo. Hindi dahil sa takot o kaba, kundi dahil sa kanyang paggalang sa mga taong nasa serbisyo ng bayan. Sa murang edad, tinuro ni Mang Ernesto kay Rodolfo na dapat igalang ang mga pulis at sundalo dahil sila ang tagapagpatupad ng batas at tagapagtanggol ng kapayapaan. Kaya, nang mapansin ni Rodolfo si Martin, hindi niya napigilang lumapit upang magpakilala. Magandang umaga po sir, pulis po kayo no? Tanong ni Rodolfo habang nakangiti, bitbit ang isang tasa ng kape. Tumingin si Martin sa binata at bahagyang ngumiti. Hindi niya ito pinansin noong una, ngunit dahil sa likas na kabaitan ni Rodolfo, nagdesisyon siyang sagutin ito. Oo, pulis ako. Anong may tutulong ko sa'yo? Tugon ni Martin na tila walang interes sa pakikipag-usap, ngunit sa loob-loob niya ay may binubuong plano na. Sir, saludo po ako sa mga tulad nyo. Ako po si Rodolfo.
Lalang po, gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng sakripisyo ng mga pulis para sa kaligtasan ng mga tao. Napakaganda po ng trabaho nyo. Talagang kahanga-hanga, sabi ni Rodolfo. Puno ng paggalang sa boses niya. Tila inosenteng nakatingin siya kay Martin. Hindi alam na ang taong kanyang itinuturing na tagapagtanggol ng batas ay matagal nang nasa madilim na daan ng katiwalian. Napansin ni Martin ang kabaitan ni Rodolfo at agad itong nakaisip ng paraan upang gamitin ang binata para sa sarili niyang kapakinabangan. Para kay Martin, ang mga taong mabubuti at mapagpakumbaba ay madalas niyang naiisip bilang mga madaling manipulahin. Mukhang mabait tong si Rodolfo, naisip na Martin. Inosente pa, puno ng pagtitiwala. Tamang-tama para sa mga plano ko. Salamat sa iyong paggalang, sabi ni Martin. Ngayon ay may bahaging ngiti na sa kanyang mukha. Mabigat ang trabaho bilang pulis pero kailangan eh. Ikaw, anong trabaho mo? Sir, marami po akong trabaho eh. Naglalako po ako ng pandesal tuwing umaga tapos nagtatrabaho ko sa opisina bilang clerk. Pagkatapos po nun, may isa pa po akong trabaho sa tindahan ng spare parts. Lahat po yun ginagawa ko para matulungan yung tatay ko. Tanda na po kasi siya eh. Paliwanag ni Rodolfo. Tila hindi man lamang naaantig si Martin sa kwento ni Rodolfo. Sa halip, lalo pa siyang naintriga kung paano niya magagamit ang binata. Mukhang masipag ka. Siguro kailangan ko rin ng tulong mo, sabi ni Martin sabay tapik sa balikat ni Rodolfo. Anong klaseng tulong po, sir? Tanong ni Rodolfo, puno ng interes at pagnanais na makatulong. Sa trabaho kasi bilang pulis, may mga pagkakataon na kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan para sa ilang misyon. Wala kang dapat ikabahala, mga simpleng bagay lang, pagdadala ng ilang dokumento, pagsalubong sa ilang tao, hindi naman delikado. Pero kailangan ko ng taong maasahan. Sa dami ng trabaho mo, mukhang ikaw ang tamang tao para rito. Sabi ni Martin, tila walang bahid ng masamang intensyon sa kanyang tono. Hindi naisip ni Rodolfo na maaaring may masama sa ipinapakiusap ni Martin dahil sa kanyang positibong pananaw sa buhay at paniniwala na lahat ng tao ay may kabutihan sa kanilang puso. Agad niyang tinanggap ang alok ni Martin. Sir, sige po. Kung paano po ako makakatulong sa inyo, gagawin ko po. Iba po talagang saya kapag nakakatulong ka sa mga pulis. Nagpatuloy ang mga araw na tila isang kasamahan na si Rodolfo kay Martin. Binibigyan siya ni Martin ng mga simpleng gawain tulad ng pagdadala ng ilang pakete sa iba't ibang tao sa lungsod. Hindi alam ni Rodolfo na ang mga pakete na kanyang dinadala ay naglalaman ng mga ilegal na dokumento. Pera mula sa suhol at iba pang bagay na ginagamit ni Martin para sa kanyang mga katiwalian. Sa mga unang buwan, masaya si Rodolfo sa kanyang ginagawa, sa pag-aakalang tunay siyang nakakatulong sa serbisyo ng bayan. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang mapansin ni Rodolfo na may mga bagay na tila hindi tama sa mga pinapagawa ni Martin. Isang araw, nang magdala siya ng isang pakete sa isang hindi kilalang tao sa isang madilim na sulok ng lungsod, naramdaman niyang kakaiba ang galaw ng mga tao sa paligid. Ang mga taong sinasalubong niya ay tila hindi mga ordinaryong mamamayan at ang mga pakete na kanyang dala ay lagi na lamang nagmamadaling kinukuha na para bang may tinatago. Nang bumalik si Rodolfo kay Martin upang iulat ang kanyang ginawa, naglakas loob siyang magtanong, Sir Martin, pwede ko po bang malaman kung anong laman ng mga dinadala kong pakete? Parang iba po kasi nararamdaman ko sa mga taong kumukuha nito eh. Napatingin si Martin kay Rodolfo nang may bahagyang pagkairita. Hindi niya inaasahan na magtatanong ang binata. Ngunit dahil alam niyang madali itong mapaniwala, agad niyang iniba ang usapan. Wala kang dapat ikabahala, Rodolfo. Mga dokumento lang yan na kailangan para sa mga operasyon ng pulisya. Kung iniisip mo na may mali, ikaw yung nagkakamali. Batas ang pinapairal ko rito. Wala ka dapat alalahanin. Napailing si Rodolfo. Bagamat may pagdududa, hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya maisip na ang isang taong kagalang-galang tulad ni Martin, isang pulis, ay maaaring gumawa ng kamalian. Naging kampante siya sa kanyang ginagawa, bagaman may kaunting kaba pa rin sa kanyang dibdib.
Ngunit sa kabila ng lahat, nagsimula nang magtanong ang isip ni Rodolfo. Habang patuloy siyang nagtatrabaho para kay Martin, nagsimulang magsalita ang kanyang konsensya. Teka lang, bakit parang hindi tama yung mga pinapagawa sa akin? Tanong niya sa sarili habang nasa gitna ng paglalako ng pandesal isang umaga. Parang hindi ang klaseng tulong na inaasahan ko. Pero, pulis naman yun si Sir Martin, diba? Tiyak na tama yung ginagawa niya. Sa isang gabing tahimik, habang nagpapahinga siya sa kanilang maliit na bahay kasama ang kanyang ama, hindi mapigilan ni Rodolfo na mag-isip. Habang pinagmamasdan ang matandang ama na nagluluto ng simpleng hapunan, tila may bumabagabag sa kanyang damdamin. Anak, parang ang lalim ng iniisip mo ah. May problema ba? Tanong ni Mang Ernesto habang naghahain ng pagkain. Napatingin si Rodolfo sa ama at saglit na tumahimik. Tay, sa tingin niyo po ba lahat ng taong may kabutihan sa puso nila? Tumawa ng bahagya si Mang Ernesto at umupo sa tabi ng anak. Anak, oo naman. Naniniwala akong lahat ng tao may kabutihan. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi rin sila nagkakamali. Minsan, kahit mabuti yung tao, napapasok sila sa maling landas. Di masamang magtiwala pero kailangan mong alamin din kung saan ka ba dadalhin ng tiwala mo. Napalunok si Rodolfo sa mga sinabi ng kanyang ama. Alam niyang tama ito at sa kabila ng kanyang mabuting hangarin, may parte ang kanyang puso na nagsasabing kailangan niyang maging mapagmatsyag. Sa mga susunod na araw, mas naging maingat si Rodolfo sa bawat galaw ni Martin. Pinagbastan niya kung paano ito magtrabaho, kung paano ito makitungo sa mga tao. At habang lumalalim ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Martin, unti-unti niyang natutuklasan ang tunay na likas na pagkatao nito. Isang tao na tila walang ibang iniisip kundi ang kapangyarihan at kasakiman. Ngunit bago pa man magdesisyon si Rodolfo na kumalas, nahulog na siya sa masilimuot na bitag ng katiwalaan ni Martin. Sa paglipas ng mga buwan ng pagtatrabaho ni Rodolfo kay Martin, dahan-dahan na niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang mga gawain. Ang dating tiwala at respeto na iniukol niya sa pulis na kanyang tinutulungan ay napalitan ng mga tanong at pagdududa. Sa bawat pakete na dinadala niya, sa bawat taong hindi niya kilala na nagpapasa ng pera at dokumento, lumalalim ang kaba sa kanyang puso. Unti-unti niyang napagtanto na may mali sa ginagawa ni Martin. Ngunit, hindi niya ito maisiwalat agad dahil sa respeto at tiwala na una niyang ipinakita sa opisyal. Isang umaga, bago magtanghali, nagdesisyon si Rodolfo na tapusin ang kanyang tahimik na pagdududa. Matagal na niyang tinitiis ang mga tanong sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, hindi niya na matiis ang bigat sa kanyang konsensya. Matapos dalhin ang huling pakete na iniutos ni Martin, agad siyang bumalik sa opisina ng pulis. Nakaupo si Martin sa kanyang lamesa, tila abala sa pag-aayos ng mga papeles at hindi man lamang iniinda ang presensya ni Rodolfo. Sir Martin, lakas loob na sabi ni Rodolfo habang pumapasok sa opisina. Pwede ka po bang malaman kung ano talagang laman ng mga pinapadala ko? Napatingin si Martin kay Rodolfo. Ang mga mata niya ay tila nagtatanong at nagdadalawang isip sa motibo ng binata. Nagpatuloy si Rodolfo. Matagal na po akong nagtatanong sa sarili ko eh. Parang may hindi tama sa mga ginagawa natin, sir. Gusto ko lang po sanang malaman yung totoo. Tila nawala ang maskara ng kalmado ni Martin sa mga salitang binitawan ni Rodolfo. Hindi niya gusto ang ideya na may isang tulad ni Rodolfo, isang taong kanyang ginagamit, ay mangangahas na magtanong. Lalo na at hindi niya nais na may kumukwestiyon sa kanya. Lalo pa, isa lamang si Rodolfo na dapat na sumusunod sa kanyang mga utos. Ano? Ano sinabi mo, Rodolfo? Sino ka para magtanong? Sagot ni Martin. Tumataas ang boses nito. Di mo naiintindihan kung ano man nangyayari dito. Kaya, mas mabuti pa na gawin mo na lang yung inuutos ko sa'yo. Huwag ka nang magtanong pa. Ngunit, sa halip na umatras, nagdesisyon si Rodolfo na itulak pa ang tanong. Sir, may karapatan po ako na malaman mga pinapagawa niyo sa akin. Kung totoo ang ginagawa natin, ba't hindi niyo masagot yung tanong ko? Biglang nag-init ang dugo ni Martin.
Hindi na siya nakapagpigil pa sa kanyang nararamdaman. Sa isang iglap, tumayo siya mula sa kanyang lamesa at bago pa makapag-react si Rodolfo, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ng binata. Napaatras si Rodolfo, bumagsak sa sahig, nagulat at hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. "Ano bang pinasok mo, ha?" Sigaw ni Martin habang nakatayo sa harap ng binata. Ang kanyang kamao ay nakatikom pa rin, handang tumama muli. "Wala kang karapatan na questionin ako. Ako ang may kapangyarihan dito." Hindi alam ni Rodolfo ang gagawin. Nanginginig siya, hindi lamang sa sakit ng suntok, kundi sa katotohanang ang taong kanyang pinagkakatiwalaan at pinarangalan bilang tagapagpatupad ng batas ay isang taong puno ng kasamaan. Habang nanginginig sa sahig, nagdesisyon siyang tapusin ang misteryo. Sa kabila ng sakit, tumayo siya at tumakbo papunta sa isang mesa sa gilid kung saan nakalagay ang ilang mga pakete na dati niyang dinadala. "Nung ginagawa mo?" Galit na tanong ni Martin habang papalapit kay Rodolfo. Ngunit hindi na ito napigilan ng binata. Binuksan ni Rodolfo ang isa sa mga pakete at isa-isang nalaglag mula rito ang mga ilegal na droga, dokumento at baril. Tila nahulog ang buong mundo ni Rodolfo sa harapan niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinatanaw ang laman ng mga pakete. Hindi niya akalain na ang pinapagawa sa kanya ni Martin ay may kinalaman sa mga ilegal na aktibidad. Mula sa isang taong kanyang tinitingala, natuklasan niya ang kasamaan na matagal nang nakatago sa likod ng uniforme. "Ngayon alam mo na," malamig na sabi ni Martin habang lumalapit kay Rodolfo. "At anong balak mong gawin ngayon, ha? Susumbong mo ako? Di mo alam kung sino mga koneksyon ko, Rodolfo. Di mo alam kung sino mga taong nasa likod ko. Ako ang batas dito." Ngunit, bago pa makasagot si Rodolfo, isang matinding suntok muli ang tumama sa kanyang sikmura. Bumagsak muli si Rodolfo, hirap na hirap huminga. Sinundan ito ng mga serye ng suntok mula kay Martin at hindi na siya nakalaban pa. Bawat hampas ng kamao ni Martin ay puno ng galit at pagkamuhi. Hindi lamang sa pagkwestiyon ni Rodolfo, kundi sa takot na masira ang kanyang imperyo ng katiwalian. Matapos ang ilang minuto ng walang tigil na pananakit, tinapakan ni Martin si Rodolfo habang ito'y walang magawa sa sahig. "Di ka na makakatakas ngayon. Di ka na pwedeng magsumbong. Kung may balak kang sirain ako, masisira ka muna bago ako." Bulong ni Martin habang hinihingal sa galit. Hindi alam ni Rodolfo kung paano siya nakalabas ng opisina ni Martin. Pilit niyang kinakalma ang sarili, ngunit ang buong katawan niya ay puno ng sakit. Nagdesisyon siyang huwag munang umuwi. Hindi niya kayang makita ang kanyang ama sa kalagayang iyon. Bugbog, duguan at wasak ang kalooban. Kaya nagdahilan siya ng tawagan niya ito. "Tay, di po muna ako makakauwi ngayon. May kailangan lang po akong tapusin sa trabaho. Mag-ingat po kayo, ha." Sa kabila ng sakit at pagkawasak ng kanyang tiwala, hindi kayang magpikit mata ni Rodolfo sa katiwalian ni Martin. Alam niyang delikado ang labanang ito, ngunit alam din niyang hindi siya maaaring manahimik. Sa kanyang isipan, hindi niya hahayaan na ang isang tulad ni Martin, isang pulis na dapat ay tagapagtanggol ng batas, ang patuloy na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa masama. Buo ang kanyang loob na labanan si Martin, kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang kalayaan. Alam ni Rodolfo na sa kanyang pagtangkang itama ang mali, maaaring ilagay niya ang sarili sa alanganin. Ngunit ang prinsipyo at moralidad na kanyang pinanghahawakan ay mas malakas pa sa anumang takot. Hindi nagtagal, nalaman ni Martin ang plano ni Rodolfo na ilantad ang kanyang mga gawain. Hindi na ito nag-aksaya ng oras para patahimikin ang binata. Sa isang mapanlinlang na hakbang, ginamit ni Martin ang isa sa mga pinakamalupit niyang taktika. Sinamantala niya ang negosyo ni Rodolfo sa pandesal. Sa tulong ng kanyang mga kasabwat, tinaniman niya ng mga ilegal na droga ang pandesal na binibenta ni Rodolfo tuwing umaga. Kinabukasan, bago pa man mag-umaga, habang naglalako si Rodolfo ng pandesal, biglang dumating ang mga pulis at agad siyang inaresto. "Rodolfo Villanueva, inaresto ka dahil sa pagkakaroon ng ilegal na droga," sabi ng isa sa mga pulis na ipinadala ni Martin. Hawak ang isang supot ng pandesal na puno ng mga tinanim na droga.
Gulat si Rodolfo, halos hindi makapagsalita. Ano po? Di po totoo yan. Wala po akong kilalaman dyan. Sigaw niya, ngunit hindi siya pinakinggan. Ang lahat ng ebidensya ay nakapuntos laban sa kanya at sa harap ng mga mata ng mga pulis, siya ay tinuring na kriminal. Habang kinakaladkad si Rodolfo papunta sa presinto, nakatingin lamang si Martin mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang bakas ng awa. Sa kanyang isip, matagumpay niyang inaalis ang isang potensyal na banta sa kanyang kapangyarihan. Ngunit, sa kabila ng kanyang ngiti, alam niyang hindi natatapos ang laban dito. Sa loob ng selda, nakaupo si Rodolfo, puno ng sugat at takot. Sa kabila ng kanyang pagkakakulong, nanatiling buo ang kanyang loob. Alam niyang hindi siya susuko sa labang ito at gagawin niya ang lahat upang maibalik ang kanyang pangalan at mailantad ang katiwalian ni Martin, gaano man kahirap ang laban. Makalipas ang ilang araw ng pagkakakulong ni Rodolfo, unti-unti siyang nawawalan ng pag-asa. Sa loob ng madilim at malamig na selda, bawat araw na dumadaan ay parang isang mahabang gabi na walang liwanag. Walang dumadalaw sa kanya at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon upang makatawag o makapagbigay ng balita sa kanyang ama. Alam niyang nag-aalala na si Mang Ernesto, ngunit wala siyang magawa upang iparating dito ang nangyari. Higit pa sa pisikal na sakit mula sa bugbog ni Martin, mas matindi ang sakit ng kalooban ni Rodolfo dahil sa pakiramdam na pinagtaksilan siya ng sistema. Ang mismong batas na inaasahan niyang magbibigay ng proteksyon sa mga tao ay siya ring nagkulong sa kanya. Samantala, si Mang Ernesto ay labis na nag-aalala sa kanyang anak. Sa simula, iniisip niyang baka abala lamang si Rodolfo sa trabaho, lalo na 3 trabaho ang pinagsasabay nito. Madalas namang hindi agad nakauuwi ang kanyang anak, ngunit ngayong 1 linggo na ang lumipas na wala ni isang tawag o mensahe, hindi mapakali si Mang Ernesto. Bawat gabi, hindi siya makatulog ng maayos. Nakaupo siya sa kanilang maliit na sala, palaging tumatanaw sa pinto, umaasang anumang oras ay uuwi si Rodolfo na may ngiti sa mukha at may dalang pandesal. Ngunit sa bawat pagbukas ng pinto, ang katahimikan at kawalan ng balita ang bumabalik sa kanya. Isang umaga, nagpa siya si Mang Ernesto na gawin ang pinakakatakot niyang desisyon. Pumunta sa himpilan ng pulisya upang iulat ang pagkawala ng kanyang anak. Alam niyang hindi madalas gawin ni Rodolfo ang hindi magpaalam o magparamdam, kaya tiwala siyang may mali nang nangyayari. Bagamat may kaunting kaba dahil hindi niya alam kung paano ito haharapin, handa siyang gawin ang lahat upang makita si Rodolfo. Sa kanyang simpleng damit, nagpunta si Mang Ernesto sa pinakamalapit na presinto. Ang bawat hakbang patungo sa istasyon ay tila mabigat. Hawak niya ang isang lumang larawan ni Rodolfo, ang anak niyang nagbabanat ng buto para sa kanilang dalawa. Sa kanyang pagtapak sa loob ng presinto, agad siyang nilapitan ng isang pulis. "Ano pong may tutulong namin sa iyo, tatay?" tanong ng pulis habang nakatingin sa may edad na si Mang Ernesto. Nawawala kasi ang anak ko. 1 linggo na mula nung huli kami magkausap. Dito ang karaniwang ugali ng anak ko kaya gusto kong magulat, sagot ni Mang Ernesto. Hawak ang larawan ni Rodolfo at bahagyang nanginginig ang kamay sa kaba. Tinitigan ng pulis ang larawan at tinignan si Mang Ernesto. "Ano po bang pangalan ng anak niyo, tay?" tanong ng pulis habang sinusuri ang papel na hawak niya. Rodolfo Villanueva po. Tatrabaho siya bilang clerk sa opisina at nagbebenta rin ng pandesal. Sana po matulungan niyo ako. Nang marinig ng pulis ang pangalan ni Rodolfo, tila may kumislap sa kanyang mga mata. Kaagad siyang lumabas ng silid at nagtungo kay Martin upang iulat ang pagdating ng ama ni Rodolfo. "Sir Martin, dito po yung tatay ni Rodolfo. Gusto pong mag-report ng pagkawala ng anak niya." Maingat na sabi ng pulis, tila nag-aalinlangan kung ano ang magiging reaksyon ng opisyal. Nag-init ang dugo ni Martin sa balitang ito. Alam niyang si Rodolfo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol at hindi niya kailanman hahayaan na makapagsalita ang binata tungkol sa kanilang mga iligal na gawain. Kaya, hindi niya pinalampas ang pagkakataong ito na maalis ang ama ni Rodolfo mula sa presinto.
Sabihin mo sa kanya, wala tayong alam tungkol sa anak niya. Palisin mo na yan dito. Wala akong oras sa ganitong klaseng kwento. Malamig na utos ni Martin. Halatang walang awa sa kanyang tono. Agad namang bumalik ang pulis sa ama ni Rodolfo. At kahit halata ang pag-aalala ni Mang Ernesto, tinangka nitong maging kalmado. Pasensya na po tay, pero wala po kaming record ng anak nyo rito eh. Baka abala lang siya sa trabaho o baka nagbakasyon. Siguro po mas mabuti kung subukan yung hanapin sa ibang lugar. Mahina ngunit determinadong sabi ng pulis. Sinusunod ang utos ni Martin. Nang marinig ni Mang Ernesto ang sagot ng pulis, tila bumigat ang kanyang puso. Hindi niya akalain na walang impormasyon o bakas ang pulisya tungkol kay Rodolfo. Ngunit hindi rin siya nawalan ng pag-asa. Kurado po akong may nangyari sa anak ko. Hindi po siya ganito eh. Kahit anong mangyari, hahanapin ko siya. Walang magawa ang pulis kundi sumunod sa utos ni Martin. Kaya pinakausap niya si Mang Ernesto na umuwi muna at maghintay ng balita. Ngunit sa puso ng matandang ama, alam niyang hindi tama ang naririnig niya. Hindi siya kailanman pinabayaan ni Rodolfo at ang isang linggong pagkawala ay hindi normal. Kaya kahit pa pinauwi siya ng mga pulis, nagdesisyon siyang hindi titigil hanggat hindi niya nakikita ang kanyang anak. Samantala, sa loob ng kulungan, lalong tumitindi ang sakit at panghihina ni Rodolfo. Ang bawat araw na lumilipas ay tila mas mabigat sa kanyang katawan at isipan. Hindi lamang dahil sa mga pisikal na bugbog na natamo niya mula kay Martin, kundi dahil na rin sa kawalan ng katarungan na kanyang nararanasan. Alam niyang wala siyang kasalanan, ngunit tila wala siyang paraan upang ipakita ang kanyang kawalang malay. Ang sistema ng batas na dati niyang pinaniniwalaan at ginagalang ay ngayon ay parang isang halimaw na gustong sirain ang kanyang buhay. Minsan, sa gitna ng kanyang pag-iisa, hindi maiwasan ni Rodolfo na magtanong sa Diyos. Bakit nangyari ito sa akin? Wala akong ginawang masama. Gusto ko lang naman po tumulong, ngunit ba't ganito yung nangyari? Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang malamig na bakal ng selda. Ngunit kahit sa gitna ng dilim, may kaunting liwanag na nagpapalakas sa kanyang loob. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko, hindi maaaring mawalan ng pag-asa, kung hindi para sa kanyang sarili, para to sa kanyang ama. Alam niyang nag-aalala na ito at gagawin niya ang lahat upang muling makapiling ang kanyang ama. Isang gabi, habang nakahiga si Rodolfo sa sementong sahig ng kanyang selda, narinig niya ang malakas na yabag ng sapatos na papalapit. Napansin niyang may kakaibang ingay mula sa labas ng kanyang selda. Agad siyang bumangon at tinanaw ang paligid. Isang grupo ng mga pulis ang nag-uusap. Ngunit hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan. Nang marinig ni Martin ang kaguluhan, mabilis itong nagtungo sa kulungan ni Rodolfo. Nakaakbay ang kanyang mga kamay sa kanyang uniform. Tila nagpapakitang siya ang may hawak ng lahat. Rodolfo, mukhang malapit nang matapos ang laro mo. Malamig na sampit ni Martin, puno ng pang-aasar. Pero si Rodolfo, sa kabila ng takot, ay nanatiling matapang. Hindi ako matatalo, Martin. Ang katotohanan ng mananalo sa huli. Di mo kayang itago ang kasamaan mo magpakailanman. Tinignan siya ni Martin, halatang natatawa. Tingnan natin kung gaano katagal ang tapang mo habang nakakulong ka rito. Walang makakaligtas sa'yo, Rodolfo. Ako ang batas dito. Ngunit, kahit gaano kalamig ang mga salita ni Martin, buo pa rin ang loob ni Rodolfo. Alam niyang ang bawat kalokohan ni Martin ay may katapusan at darating din ang araw na mailalantad ang lahat ng katiwaliang ginawa ng opisyal na ito. Hindi siya susuko, kahit gaano pa kahirap ang laban. Sa kabila ng pagkakakulong at pagmamalupit ni Martin, alam ni Rodolfo na kailangan niyang ipaglaban ang katotohanan. Handa siyang harapin ang anumang pagsubok para sa katarungan, para sa kanyang sarili at sa mga tao na maaaring biktima rin ng sistema. Samantala, si Mang Ernesto ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang pinagsusumikapan na hanapin ang kanyang anak. Nagtanong siya sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan ni Rodolfo at maging sa mga kliyente nito sa pandesal. Sa kabila ng kawalan ng sagot mula sa pulisya, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang anak niya.
Alam ni Mang Ernesto na may mali sa sistema, ngunit hindi siya natatakot. Ang pagmamahal niya kay Rodolfo ay sapat na dahilan upang patuloy na lumaban at maghanap ng katarungan. Nang dumating si Mang Ernesto sa pulisya, dama niya ang bigat ng bawat hakbang. Hindi niya matanggap na wala pa ring balita tungkol kay Rodolfo, at ang pagiging abala ng mga pulis sa presinto ay tila hadlang upang makakuha ng tamang sagot. Ngunit sa kabila ng kaba at takot na nadarama, dala pa rin ni Mang Ernesto ang kanyang matinding determinasyon. Ang pagmamahal niya sa kanyang anak ay sapat na dahilan upang suungin ang kahit anong panganib. Sa kanyang isip, hindi na ito tungkol sa kanya, kundi tungkol sa katarungang dapat matamo ni Rodolfo. Habang abala ang mga pulis sa kanilang mga gawain, naghanap ng pagkakataon si Mang Ernesto upang makalapit sa mga papeles na nasa isang lamesa. Tahimik siyang nagtungo sa sulok at nagmasid, umaasang makakakita ng kahit anong impormasyon tungkol sa anak niya. Sa kanyang paghahanap, may ilang mga dokumento siyang naabutan, mga papeles na tila may kinalaman sa mga kasong pinoproseso sa presinto. Hindi pa man niya lubos na nauunawaan ng mga papel, bigla siyang dinakma ng isang pulis mula sa likuran. "Nung ginagawa mo dito, tanda?" Sigaw ng pulis habang mabilis na itinutulak si Mang Ernesto pabalik sa lamesa. Tumama ang mukha ng matanda sa mesa at agad siyang nagpakita ng sakit sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang selda, si Rodolfo ay natutulog pa nang marinig ang malakas na kalabog. Agad siyang napabalikwas ng bangon at mabilis na lumapit sa rehas ng selda. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang kanyang ama na sinusubsob sa mesa, hawak ng mga pulis at tila pinaparatangan ng panghihimasok. Napuno ng galit si Rodolfo sa nakita. Hindi niya kayang tiisin na makita ang kanyang ama, isang matandang halos hindi na makalakad ng maayos na pinapahirapan ng mga pulis dahil lamang sa pagmamahal nito sa kanya. "Pa, tama na! Pakawalan niyo siya!" sigaw ni Rodolfo. Ang boses niya ay puno ng pagkabahala at galit. Paulit-ulit siyang nagsisisigaw mula sa loob ng selda. Sinusubukang makaabot sa kanyang ama, ngunit walang nakikinig sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Mang Ernesto kay Rodolfo. Ang mga mata niya ay puno ng damdamin. May kaginhawaan dahil nakita niya ang anak niya, ngunit puno rin ng takot at pag-aalala. "Rodolfo, anak, okay ka lang ba?" tanong ni Mang Ernesto. Nanginginig ang boses habang sinusubukan pa rin kumalma sa kabila ng kanyang sitwasyon. Hindi mapigilan ni Rodolfo ang mga luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi niya akalaing makikita niya ang ama sa ganitong kalagayan. "Pa, hindi dapat ganito. Dapat hindi ka sinasaktan. Hindi ka dapat nasasaktan. Malis ka na rito. Aayusin ko to, pa. Kaya ko to ng mag-isa." Ngunit, bago pa makapagsalita muli si Mang Ernesto, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa opisina. "Ano na namang kaguluhan dito?" Galit na sabi ni Martin habang lumalabas mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng iritasyon. Tumigil ang mga pulis at tumingin kay Martin. Tila naghihintay ng kanyang mga utos. Nang makita ni Martin ang komosyon, agad niyang kinuha ang kanyang baril mula sa kanyang bewang, handang magpaputok upang patahimikin ang kaguluhan. Nakatuon ang kanyang atensyon sa ama ni Rodolfo. Ngunit, nang masilayan niya ang mukha ni Mang Ernesto, tila napako ang kanyang tingin. Ang galit na kanina'y bumabalot sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng pagkabigla at pagkalito. "Tatay?" bulong ni Martin, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang imahe ng mukha ng matanda sa harapan niya ay tila bumalik sa kanyang alaala. Isang matagal ng alaala ng kanyang sariling ama. Isang taong minsang mahalaga sa kanyang buhay, ngunit matagal na niyang nilimot. Napalunok si Martin at dahan-dahang ibinaba ang baril na kanina ay hawak niya ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Mang Ernesto, hindi makakilos mula sa kanyang kinatatayuan. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang sariling pamilya. Ang kanyang ama na iniwan niya noong siya'y nagpakalayo-layo upang habulin ang kapangyarihan at kayamanan.
Sa harap ng matanda na tila may pagkakahawig sa kanyang sariling ama, naramdaman niya ang isang bigat sa kanyang puso na matagal na niyang iniiwasan. Tahimik ang buong presinto. Lahat ng pulis ay naguguluhan sa biglang pagbabago ng kilos ni Martin. Walang nakapagsalita, walang gumalaw, puno ng tensyon ang hangin. Si Mang Ernesto, na bagamat litong-lito sa naging reaksyon ni Martin, ay tahimik lamang na tumingin sa kanya. Hindi niya alam kung bakit biglang nagbago ang kilos ng opisyal. Ngunit sa kanyang mga mata, tila may kirot sa puso ni Martin na pilit niyang itinatago. "Ano bang ginawa sa iyo ng anak ko?" Mahina, ngunit puno ng tapang na tinanong ni Mang Ernesto. Tila sinusubukang alamin kung bakit naroroon si Rodolfo. Ngunit hindi sumagot si Martin. Nanatiling tahimik at nakatulala siya. Bumabalik ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Ang larawan ng kanyang ama, isang taong minsan ay mahalaga sa kanya, ngunit iniwan niya upang habulin ang makasariling ambisyon, ay tila humarap sa kanya sa katauhan ni Mang Ernesto. Sa maamong mukha ng matanda, naroon ang pighati ng isang ama na nag-aalala para sa kanyang anak. Tila sinasampal siya ng katotohanan na ang lahat ng kanyang ginawa upang maging makapangyarihan ay nagdala lamang ng kasakiman at hindi kaligayahan. "Martin, anong ginagawa mo?" tanong ng isa sa mga pulis na nasa gilid. Halatang nagugulahan din sa biglang pagbabago ng kilos ng kanilang hepe. Ngunit hindi makapagsalita si Martin. Bumaba ang kanyang tingin at dahan-dahang ibinulsa ang baril. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya makakilos ng ayon sa dati niyang ginagawa. Ang tingin ni Mang Ernesto na puno ng pagmamahal at malasakit sa anak nito ay nagpasimula ng isang bagay na matagal nang nakakubli sa loob ni Martin, ang kanyang konsensya. Lahat ng pulis sa presinto ay tila nagtaka at hindi alam kung paano kikilos. Ang dating makapangyarihan at kinakatakutang si Martin ay tila naging isang taong nawalan ng kontrol sa sitwasyon. Nang marinig ni Rodolfo ang salitang tatay mula sa bibig ni Martin, hindi niya maiwasang maguluhan. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ramdam niyang may koneksyon ang nangyayaring ito sa kung sino si Martin dati. Matagal na nanatiling tahimik si Martin bago siya humakbang papalapit kay Mang Ernesto. Tila bumalik ang kanyang malay sa kasalukuyan. Ngunit ang mga mata niya ay puno pa rin ng kalituhan at panghihinayang. Nang tumigil siya sa harap ng matanda, dahan-dahan siyang nagsalita. "Di kita dapat sinaktan. Di ko dapat sinaktan si Rodolfo," bulong ni Martin. Na tila sinasabi iyon hindi lamang para kay Mang Ernesto, kundi para sa kanyang sarili. Napatigil ang lahat at sa mga mata ng mga pulis at ni Rodolfo, isang bagay ang tiyak. Ang kasamaan at kasakiman ni Martin ay tila nagkaroon ng puwang para sa pagsisisi. Si Rodolfo, na halos hindi makapaniwala sa nangyari, ay tahimik na sumandal sa rehas ng kanyang selda. Bagamat hindi pa malinaw sa kanya ang buong katotohanan, alam niyang ang mga susunod na sandali ay magbabago ng lahat. Nang marinig ni Mang Ernesto ang tinig ni Martin, bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari ilang dekada na ang nakakalipas. Tumindig ang mga balahibo niya sa pagkakakilala sa boses na minsan ay naging bahagi ng kanyang buhay. Hindi siya makapaniwala na ang batang inalagaan niya noon ay nasa kanyang harapan na ngayon, puno ng galit at kasamaan, at tila nilamon ng madilim na mundo. 20 taon na ang nakakalipas, si Martin noon ay nasa edad na 16, ay isang payat at sugatang binatilyo na pag-alagala sa kalsada. Ang mukha niya ay puno ng pasa at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat. Hindi lamang pisikal na sugat, kundi pati na rin ang sakit ng kalooban. Walang direksyon, walang tahanan, at tila walang magmamalasakit sa kanya. Ngunit, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nakasalubong niya si Mang Ernesto. Si Mang Ernesto noon ay wala pang anak. Siya ay isang simpleng tao, ngunit may pusong bukas para sa mga nangangailangan. Nang makita niya si Martin, tila napakalalim ng kanyang pag-unawa sa kalagayan ng bata.
May bahagi sa kanyang puso na tila nadudurog sa nakikitang kalagayan ng binatilyo. Hindi siya nagdalawang isip na lapitan ito. "Anak, anong nangyari sa'yo?" Tanong ni Mang Ernesto, ang boses niya ay puno ng malasakit. Hindi tumugon si Martin. Sa mga mata niya, nasanay na siyang hindi pinapansin, maging bigyan ng halaga. Para sa kanya, ang mga tao ay may dalawang mukha, ang mga mapanakit at ang mga walang pakialam. Sa loob ng kanyang maikling buhay, puro pighati, pananakit at pagmamalupit ang kanyang naranasan sa kamay ng kanyang mga magulang. Hindi siya naniniwala na may mabuting tao pa ang magbibigay pansin sa kanya. Ngunit hindi umalis si Mang Ernesto. Pinilit niyang paumuhin ang loob ni Martin. "Halika, sumama ka sa akin. May pagkain sa bahay. Makakapagpahinga ka rin doon." Sa unang pagkakataon, may nag-alok kay Martin ng kabaitan na hindi niya naranasan mula sa pagkabata. Sa kabila ng kanyang takot na baka isang bitag lang ito, na baka sa huli ay sasaktan lang din siya, sumama siya kay Mang Ernesto. Baka sa pagkakataong iyon, may pag-asa pang may mabuti sa mundo. Pagdating nila sa bahay, pinakain ni Mang Ernesto si Martin, nilinis ang kanyang mga sugat at binigyan ng damit. Hindi siya pinilit na magsalita at inunawa ang katahimikan ng bata. Unti-unting bumababa ang pader na itinayo ni Martin sa kanyang puso. Naramdaman niyang totoo ang malasakit ni Mang Ernesto. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti siyang nagtiwala sa pamilyang ito. Naging parang ama si Mang Ernesto kay Martin at kahit wala pang anak noon, itinuring niya si Martin na sarili niyang anak. Pinag-aral siya ni Mang Ernesto, tinulungan niyang makaahon mula sa madilim na nakaraan. Si Martin, bagamat mailap pa rin sa ibang tao, ay nagbukas ng kanyang puso sa bagong tahanan na natagpuan niya. Dama niya ang kabutihang ipinapakita sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may halaga siya. Ngunit, alam din ni Martin na hindi siya maaaring manatili sa piling ni Mang Ernesto magpakailanman. Sa kanyang puso, naroon ang takot na maging pabigat, na maging isang pasanin sa pamilyang hindi tunay na kanya. Kaya noong tumuntong siya sa edad na 24, nagpasya siyang umalis. Pinaghandaan niya ang kanyang pag-alis, nagpaalam kay Mang Ernesto at naglakbay upang hanapin ang sarili. Sa unang mga taon ng kanyang paglalakbay, inakala niyang magiging madali ang lahat. Ngunit, ang mundo sa labas ng pamilyang tinulungan siya ay mas malupit at mas magulo. Ang mga tao'y tila mapanghusga, mapanakit at walang pakialam. Sunod-sunod ang mga pagsubok na dumating sa buhay ni Martin, at bawat pagkabigo ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Unti-unting nawala ang kabutihan na natutunan niya mula sa pamilyang umampon sa kanya. Sa bawat mapait na karanasang kanyang nararanasan, ang puot sa mundo ay lalo lamang lumalalim. Hindi niya kayang magpagtiwala muli. Paglipas ng mga taon, nagpasya siya na bumalik kay Mang Ernesto. Dala ang matinding pangungulila at pag-asang muling makahanap ng kapayapaan. Ngunit pagdating niya sa tahanang minsan ay naging kanlungan niya, nakita niyang may anak na si Mang Ernesto. Isang batang lalaki na ipinanganak mula sa pag-ibig ni Mang Ernesto at ng kanyang asawa. Ang makitang may bagong pamilya ang taong itinuring niyang ama ay tila naging panghuling kutsilyo sa kanyang puso. Sa halip na bumalik at tanggapin ng bagong pagkakataon, napuno siya ng sama ng loob. Pakiramdam niya, wala na siyang lugar sa pamilyang iyon. Hindi na siya kabilang. Wala nang dahilan para magpakita pa. Kaya, sa halip na bumalik at humingi ng tulong, pinili niyang bumalik sa madilim na daan. At mula roon, unti-unting nabuo ang kasamaan sa kanyang puso. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ni Martin na gamitin ang kanyang puot upang itaguyod ang sarili. Natutunan niyang maging matapang at magpagsamantala sa bawat pagkakataon. Ang bawat taong pumasok sa kanyang buhay ay naging kasangkapan lamang ng kanyang galit at kasakiman. Nakuha niya ang kapangyarihang kanyang hinahanap. Ngunit sa proseso, nawala ang kanyang kakayahang magmahal at magtiwala. Ngunit sa gabing iyon, sa loob ng presinto, nang makita ni Martin si Mang Ernesto, lahat ng sugat sa kanyang puso ay muling bumukas. Ang kanyang matapang na harapan ay tila nadurog nang makita niya ang maamong mukha ng taong minsan niyang tinawag na ama.
Bigla siyang bumalik sa panahong siya'y batang itinulak ng mundo at muling naramdaman ang sakit ng kanyang mga pagkakamali. Tatay, muli niyang binigkas. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid na pagsisisi at panghihinayang ang kanyang boses. Napatigil si Mang Ernesto, tila nagulat sa salitang binitawan ni Martin. Hindi siya makapaniwala na ang dating batang kanyang inaalagaan ay si Martin, ang pulis na responsable sa pagkakakulong ng kanyang anak. Muli niyang tinignan ang mukha ni Martin, at ngayon ay malinaw na sa kanyang isip kung sino ito. Martin? Mahinang tanong ni Mang Ernesto, puno ng pagtataka at lungkot sa kanyang boses. Ikaw ba talaga to? Hindi nakasagot si Martin. Hindi niya kayang ipaliwanag ang lahat ng kanyang naging desisyon sa buhay. Mga desisyong naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa kasamaan. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na humarap sa lalaking minsang nagbigay ng lahat upang tulungan siya. Lumapit si Mang Ernesto kay Martin, bagamat daman niya ang bigat ng sitwasyon. Anak, bakit mo pinabayaan na umabot ka rito? Bakit mo pinahintulutan ang galit at kasikaman na lamunin ka? Tanong niya, puno ng sakit at pangunawa. Si Martin, na tila nawalan ng lakas sa mga salita ni Mang Ernesto, ay napaupo sa isang upuan malapit sa selda ni Rodolfo. Ang baril na kanina ay hawak niya ng mahigpit ay wala ng silbi. Tumakbo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal na niyang pinipigil. Di ko na alam, tay. Hindi ko na alam kung sino ako. Bulong ni Martin. Tila inaamin sa unang pagkakataon ang bigat ng kanyang kasalanan. Nakita ni Rodolfo ang lahat mula sa kanyang selda. Bagamat hindi pa lubos na nauunawaan ang lahat, alam niyang sa harap niya ay hindi lamang si Martin, ang korap na pulis, kundi isang taong nawalan ng direksyon sa buhay. Sa likod ng kasamaan at galit ni Martin ay isang taong minsan din ay naghanap ng pagmamahal at gabay. Nang makita ni Mang Ernesto ang pagbagsak ng loob ni Martin, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay at ipinatong ito sa balikat ng binata. Martin, kahit anong ginawa mo, may pagkakataon ka pa. Di pa huli ang lahat. Bulong niya, puno ng malasakit. Ang anak ko, si Rodolfo, alam kong kaya nating maitama lahat ng to. Di pa huli lahat para sa'yo. Sa loob ng kanyang selda, si Rodolfo ay tahimik lamang na nagmamasid. Damang-dama ang bigat ng sitwasyon. Alam niya ang gabing iyon ay maghahatid ng pagbabago hindi lamang sa buhay ni Martin, kundi sa kanilang lahat. Nang matapos ang tensyonado at emosyonal na konfrontasyon sa presinto, dahan-dahang naupo si Rodolfo sa loob ng selda, nanatiling tahimik habang sinusubukan niyang intindihin ang lahat ng narinig niya. Ang kwento ng kanyang ama at ni Martin ay tila napakalayo sa realidad na alam niya. Ang pulis na naging sanhi ng kanyang pagdurusa at pagkawala ng kalayaan ay hindi lamang basta isang korap na opisyal. Isa pala itong tao na minsang naging bahagi ng buhay ng kanyang ama. At sa ilalim ng kasamaan at galit na bumalot dito ay naroon ang isang taong nawawala, isang taong nangangailangan ng muling pagkalinga. Habang pinagmamasdan ni Rodolfo si Martin na ngayon nakaluhod sa harap ng kanyang ama, napagtanto niyang sa likod ng mga sugat at galit sa puso ni Martin ay ang mga pighating dala ng mga maling desisyon. Ang katotohanan na tinanggap ni Martin ang kanyang mga pagkakamali at hinayaan niyang mapaluhod sa harap ng kanyang ama at sa harap niya ay nagbabago sa tingin ni Rodolfo sa kanya. Hindi na nagtagal, isang opisyal ang lumapit sa selda ni Rodolfo. Sir Rodolfo, maaari na po kayong lumabas. May utos na ang hepe para sa iyong pagpapalaya. Sabi ng pulis na tila nag-aalangan pa sa sitwasyon dahil sa kasikatan ni Martin bilang mataas na opisyal. Sa kabila ng lahat, wala nang makapigil sa kalayaan ni Rodolfo. Kasama ang kanyang ama, inilabas siya mula sa kulungan. Hindi lamang bilang isang malaya sa pisikal na selda, kundi pati na rin sa bigat ng mga maling paratang na ipinatong sa kanya. Sa sandaling iyon, halos nakaluhod si Martin sa kanilang harapan. Hindi na ang mapang-abusong opisyal na kilala sa kanyang kapangyarihan, kundi isang tao na handang humarap sa kanyang mga pagkakamali.
Rodolfo, Mang Ernesto, bulong ni Martin habang pilit na itinatago ang kanyang mga luha. Hindi ko alam kung paano ako makakahingin tawad sa inyo. Lahat ng ginawa ko, lahat ng sakit na dinulot ko. Wala akong excuse. Kasala ako. At ang tanging kaya ko na lang gawin ngayon ay humingi ng tawad. Sa sandaling iyon, tumayo si Rodolfo, ang kanyang mga matay puno ng damdamin at pagninilay. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan sa kamay ni Martin, hindi niya kayang manatiling galit. Ang kwento ng kanilang nakaraan at ang pagsisisi ni Martin ay higit pa sa sapat para sa kanya upang magpatawad. Di madali ang lahat ng nangyari, Martin, sagot ni Rodolfo habang lumalapit siya kay Martin. Itinayo niya ito mula sa pagkakaluhod. Pero kung kaya kong magpatawad, ginagawa ko ito, hindi lang para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Hindi ko gustong mabuhay sa galit. Alam ko ang galit ay hindi nagdadala ng kabutihan sa sinuman. Kaya, tinatanggap ko yung paghingi ng tawad. Nagulat si Martin sa mga salitang iyon. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na halaga ng pagkakaroon ng pamilya at kapatawaran. Hindi niya kayang ikubli ang mga luha na kanina pa niyang pinipigil. Napaluhod siyang muli, hindi upang humingi ng tawad, kundi upang magpasalamat. Salamat, Rodolfo. Salamat, Mang Ernesto. Di ko inaakala na may mga taong handang magpatawad sa isang tulad ko. Di ko na pa mababago yung nakaraan pero susubukan ko na ngayon na itama lahat ng mga pagkakamali ko. Lumapit si Mang Ernesto at mahigpit na niyakap si Martin na ang dating batang tinulungan niya noon. Walang pagsidla ng kanyang damdamin sa sandaling iyon. Ang isang batang kanyang itinuring na anak na napariwara sa loob ng maraming taon ay ngayon ay bumalik sa kanya upang humingi ng kapatawaran. Di pa huli ang lahat, anak, bulong ni Mang Ernesto habang yakap-yakap si Martin. May pamilya ka pa rin dito. Di kita iiwan. Di ka namin iiwan. Tila nabunutan ng tinik si Martin. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang galit at kasakiman ang nagtulak sa kanya upang gawing kasangkapan ng kapangyarihan sa masama. Ngunit, sa harap ng tunay na pagmamahal ng isang pamilyang minsan na siyang binigyan ng pagkakataon, naramdaman niyang maaari pang magbago ang kanyang buhay. Sa yakap na iyon, muling nagbukas ang pinto ng kanyang puso. Hindi nagtagal, sumuko si Martin sa mga otoridad. Kusang loob niyang inamin ang lahat ng kanyang mga kasalanan, mula sa ilegal na aktibidad hanggang sa mga paratang na binitawan laban kay Rodolfo. Nakakulong siya ngayon, hindi bilang isang kriminal na patuloy na nagmamatigas, kundi bilang isang taong handang magbago. Alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon upang itama ang lahat. Sa bawat linggo, dumadalaw sina Rodolfo at Mang Ernesto kay Martin sa kulungan. Hindi nila iniiwan ang taong minsan nilang itinuring na anak. Ang bawat pagdalaw ay isang paalala kay Martin na sa kabila ng kanyang mga nagawa, mayroong pamilya na naghihintay sa kanyang pagbabago. Sa bawat linggo na lumilipas, mas naging malalim ang relasyon nila. Hindi na lamang bilang si Martin ang taong nagkasala at si Rodolfo ang biktima, sila ngayon ay magkapatid na sa diwa ng pagpapatawad at pagbabago. Bawat pagdalaw ay tila isang muling pagsilang para kay Martin, isang pagkakataon upang baguhin ang kanyang pananaw sa buhay at ibalik ang kanyang tiwala sa kabutihan ng mundo. Sa loob ng kulungan, napagtanto ni Martin ang tunay na halaga ng pamilya at kabutihan. Hindi ito nakukuha sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa mga taong handang magpatawad at magmahal sa kabila ng lahat. Ang mga araw na ginugugol niya sa kulungan ay hindi na puno ng galit o puot, kundi ng pagninilay at pagnanais na itama ang mga nagawang pagkakamali. Lagi niyang iniisip ang mga yakap ni Mang Ernesto, ang mga salita ng pagpapatawad ni Rodolfo at ang bawat oras na ginugugol nila sa pagbisita sa kanya. Di ko nasisirain ang kilawang pagkakataon na to. Palagi niyang sinasabi sa sarili. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang pangako sa pagbabagong buhay. Hindi niya inaasahan ang maagang paglaya, ngunit
Alam niya kapag dumating na ang araw na iyon, magiging handa siya upang harapin ang mundo ng may bagong pananaw at pagkatao. Ang aral na itinanim sa puso ni Martin ay patuloy na lumalago. Ang halaga ng pagpapatawad, ang kahalagahan ng pamilya, at ang tunay na diwa ng pagiging mabuti sa kabila ng lahat ng kahirapan at pagkakamali. At sa muling pagkakaroon ng pamilya, natutunan ni Martin ang tunay na kaligayahan, hindi sa materyal na bagay o kapangyarihan, kundi sa mga taong handang magmahal at magpatawad. Sa bawat linggo, habang sila'y sabay-sabay na nakaupo sa mesa ng bisita sa kulungan, napagtanto ni Martin na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa mga taong nagbibigay sa iyo ng pagkakataong magbago at magsimulang muli, kahit pa ang buhay ay punong-puno ng pagkakamali. At sa kanyang puso, ipinangako niya na hindi na niya kailanman sisirain ang ikalawang pagkakataon na ito.